magapiyong ta sa aton mga mata kadayon magapangamuyo ta sa Dios nga sa makausapa ang iyabala ni Espiritu Santo magatudlo sa aton sa mga mensahe na sad nga tuntun-an sa padayon naton nga pagtuon sa Hebrews chapter 12 in verse 2. Magadungan ta tanan sa pagpalapit sa Dios. Dios nga labing amanan, once again ari na sad ang imo mga kaanakan nagapaubos sa among kaugalingon kag dunay dako nga pag-ila o Dios sa amon kabuhi nga kun wala ikaw wala kami sing sara nga mahimo. Salamat sa amon mga kabuhi nga imo gi-extensionan, imo gi-preserbar kag labaw sa tanan, amon gi-acknowledge o Dios ang protection nga imo gihatag sa amon kag ang imo divine preservation o Lord. Lord, sa makausapa ani anasad ang imo mga piniling katawhan, Lord, nagapaubos kag nagahangyo nga ikunsad ang imo kaalam sa tunga namon sa pagtuon namon sa imo mga pulong. Tungod o Dios ang imo mga pulong dili kini masabtan pinaagi sa yano o sa kaalam sa tao ang among gikinanglan ang espirituhanon nga kaalam o Lord. Dalaygon ikaw sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Once again aton basahon ang teksto naton sa Hebrews chapter 12 in verse 2 according pa dito sa kini ka garantiya nga mao ang gahom sang Dios sa kabuhi naton. Ang praises nga gitun-an naton ang word nga looking, which is sa Cebuano ang pulong nga itutok. Kagamotong gisgutan naton sang una nga Sunday, this praises, it is not literally praises, nga ang pagsimba naton kinahanglan may tamdan ka kag lantawon. Because this word is metaphor and considered diha sa spiritual significance like sa gisulti ni Kristo Jesus dito sa kang Tomas. Ingon pa niya, Tomas, mituo ka ba kanako tungod kay nakakita ka? Pero ingnon ko ikaw, mas bulahan ang nituo kanako bisan siya wala nakakita. And that is what the word says of Jesus Christ sa praises nga gigamit niya nga looking. Dunay tulo ka biblical nga poems nga lantaw naton within these praises the word looking. The first thing sa gitun-an naton ang word nga looking according pa sa aton pagtuon, it is considered means are not refer with the physical eyes but a mind focus on. Amuning usa sa mga gitun-an naton. It is because ang Ephesians chapter 3 verse 20 ingon pa dito, but he can able to do exceedingly abundantly above all we ask or think. So diri naton makita, there is what a great connections between your thought life and the answers of your prayer. There is what a great connections between your thought life and the answers of your prayer. Amo nang gistate sa Ephesians chapter 3 in verse 20. And right now, lantaw naton ang ikaduha nga poems sa praises nga looking. The word looking, the second poems, ang Biblia nagambal, it is looking means with the eye of understanding. Amen. Kita tanan mo ingon, panabot. Ako nagtuo, lain ang panabot sa secular o lain pod ang panabot sa spiritual. Like say, lantaw naton, ipaklik naton sa kay Brad Chabi, ang 1 Corinthians sa chapter 2, verse 13 to 14. Unsay gistate diri ni Apostol Pablo sa sini nga passage because the two or second biblical points is the word with the eye of understanding. Ako nagtuo, ang Kristohanon nga nakasabot siya. Amen. Ingna ko na imo katapad, kasabot ka Brad nganong nangalagad ka? Kay daghan sa mga Kristohanon nga wala nakasabot nganong nangalagad siya sa Dios. Amen.
Pangutan-on siya, nga nag-born again ka man. Ang tubag niya ambot, nga nag-born again pugko. Amen. This is what the most important part sa kabuhi sa Kristohanon. It is talking about the precious looking, mean it is an eye of understanding. Amen. Inabang gisimba nimo ang Dios, gialagaran nimo ang Dios, at the same time nangita ka sa Dios tungod kay nakasabot ka sa Dios nga imong gialagaran. Amen ba? Nakasabot ka nga ang pag-alagad may paglutos. Nakasabot ka nga ang pag-alagad dunay mga testing kag trial sa kabuhi. Nakasabot ka nga ang Kristohanon he needs to pay the price. And this is the praises the word looking. It is an eye of understanding. Kaya nga, ako nagtuo ang usa ka Kristohanon nga nasabtan niya ang iya kabuhi ingon usa ka Kristohanon bisan babagan pa siya sa usa ka libo nga demonyo ang pangitaon sini ang Dios yun. Amen. Meaning, hindi hindran sa iya ang ano nga babag. Either ang iya pamilya, either ang iya trabaho, either ang iya nga balatian, either ang iya nga gitawag masiling naton profession. Kung nakasabot siya, initanan, hindi ni amo ang makababag sa iya. Kaya nga man, mangita ni siya paagi nga masimba kag maalagaran niya ang Dios tungod kay nasabta niya ang Dios nga gialagaran. Amo ni ang word nga looking. First, not refer with a physical eye, but it is a mind focus on. Meaning, ang imo pangunahuna nakasintro sa usa ka buhi nga Dios ang nagpalansang dito sa cross og nagtubos sa imong kasalanan. And the second point is talking about it is an eye of understanding. Lantaw naton ang passage ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2 in verse 13 to 14. Ingon pa diri ni Apostol Pablo. Busa sa aton pagsaysay sa espirituhanong mga kamatuoran, alang ni atong nakabaton sa Espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao. Tandaan naton, even Apostle Paul says, wala kita magtudlo ginamit ang kaalam sa tao. Ang Biblia nagambal kundili sa mga pulong nga gitudlo sa Espiritu sa Dios. Apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios, dili gayud siya makasabot niini. Amen? Dili gayud siya makasabot niini, pero lantawa nga nakasabot kamo, amo ning hinungdan kag reason nganong ari kamo. Amo na nga ako nagto ang pinaka-importante sa era sa Christianity ang spiritual understanding. Lain ang panabot sa secular, lain ang panabot sa spiritual. May mga gitawag close friend ko dito sa Bacolod, mga abogado pa, mga engineers pa, pag-as o gitawag ang ilang nadawat nga profesyon sa kalibutanon. Pero kung ang Biblia ang hisgutan, syado kakulang ang ilang kaalam. Nga, hindi masabtan ang pulong sa Dios sa yano kag sa natural nga kaalam sa tao. Ingon pa sa Biblia, dili siya makasabot ni ini og binuang kini alang kaniya. Amen. Amo gani na nga first time ka pa lang sa pagsimba nimo, pagsuod pa lang nimo diri, ang lantaw nimo sa mga tao nga nagdayeg, nagsayaw, paguman sayaw, naghilak naman. Ingana, dayon, paguman sa paghilak, pag-welcome, nangatawa naman. Di ba? Unsay interpret nimo iana? Makasiling kadayon sa imong kaugalingon, unsa nga klase sa simbahan ang ako nasudlan? Amo na nga simbahan? Matingala ka para sa imo, binuang ni.
Yes, natural na nga impresyon kay nga, una, sad to say, although may reliyon ka, although reliyoso ka, pero ang pinakamakasusubo amo ni, wala nimo nadawat ang Espiritu sa Diyos. Kuha ninyo? Kay ang tanan nga wala nakadawat sa Espiritu sa Diyos, dili siya makasabot sa mga buhat nga iya sa Diyos. Amen? Although, pila nakakurso ang iyang gikuha, pero kung iya pugson ang iyang kaugalingon pagtambong sa mga serbisyo sa subong sini, para sa iya binuang kini. Nakuha ninyo? Amen. Kita niya nga nanghilak, pagkahuman, nakita na po niya nga nangatawa. Dili nimo masabtan. Amo na nga ang Biblia nagambal, the precious looking means it is an eye of understanding. Amen. Nakasabot ka, kag amo ning reason nga nung nag-alagad ka, kay nga nasabtan nimo, kinsa nga Dios ang imong gialagaran. Amen. Ang na kuno imo katapat, kasabot ka, Brad, kinsa nga Dios imong gialagaran. Amen. Kasabot ka. Kay kuyaw, kung ara ka sa simbahan, pero way ka kasabot, kinsa nga Dios ang imong gialagaran. Amen. Delikado na. Amo nang pinakakuyaw nga area sa kabuhi sa tao. Amo na nga si David, ang prayer niya sa Psalms 119, this is what the prerequisite of David says. Ingon pa ni David, bukha ang akong mga mata. Ingon pa niya, bukha ang akong mga mata, aron makita ko ang kahibulungang mga kamatuoran diha sa imong balaod. Verse 19, dumudoong lamang ako dinhi sa kalibutan, pasabta ako sa imong mga sugo. And this is the prerequisite of David. Ang pinaka-importante nga madawat naton ang panabot sa espiritual. Kay ingon pa ni Pablo sa naunang Korinto Kapitulo 3, versikulo 19, anong gisulti niya? Kay baliko naton, may duwa ka klase sa kaalam nga nag-exist sa kalibutan. Ang kaalam nga iya sa tao, let's say sa aton karon panahon, may AI na, which is inang artificial intelligence, nga minugma sa gitawag sa mga scientifico. Ang Biblia naghambal, may duwa ka kaalam nga nagdumala sa kalibutan. Ang tawhanon nga kaalam, and then at the same time, ang kaalam nga gikan sa espiritual. Tandaan naton, ang Biblia naghambal, ang 1 Corinthians chapter 3, verse 19, ano ang lantaw sang Dios sa sini nga gitawag klase sa kaalam? Ingon pa niya, kay ang giisip nining kalibutan nga kaalam, binuang alang sa Diyos. Amen? Kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitkon sa Diyos ang mga maalamon, pinaagi ra usab sa ilang kaalam. Meaning, blessings kung naka-eskwela ka. Amen. Blessings kung may profession ka. Blessings kung may ginikanan nga nakasabot sa imong kaugmaon. Pero sad to say, kung ang imo paglantaw kag panabot, diha lang sa secular. Nga, may mga posibilidad nga ang kaalam nga gikan sa secular, kung dili nimo madidikit sa Dios, kung dili gamiton sa Dios, posible amo ni ang magtulod sa imo palayo sa Ginoo. Amen ba? Amen. Amo ni ang gamiton mismo sa kaaway nga masiparar ka sa Diyos. Although may kaalam ka, but sad to say, you are dependent sa imong kaugalingon, kag wala ka nagsalig sa Diyos. Amo ning state sa Biblia. So brothers and sisters, the word looking, it is an eye of understanding. Meaning, nagpadayon ka sa pag-alagad, nagpadayon ka sa pagsimba sa buhi nga Dios. Yes, of course. Why?
ang reason tungod kay nasabtan nimo ang Dios nga imong gialagaran. Amen. Amo ni ang pinaka-importante. Amo na nga ang Biblia kung lang taon na ton sa sini nga passage. You know, during the time sa feeding sa 5,000, this imo makita historical event sa Biblia. Nahitabo kini sa gipakaon ni Kristo Jesus ang sobra 5,000 ka mga tao paagi sa usa ka bata nga nagdala og 5 ka pan ug 2 ka isda. Amen. Ining sobra 5,000, just imagine, human sila nakakaon, ang Biblia nagsulti, milabang si Kristo Jesus dito sa lanaw aron nga makapahulay siya. Gipangita si Kristo Jesus sa sobra 5,000 ka mga tao. Kagdayon ang Biblia nagsulti, bisan adto na siya sa tabok sa lanaw, miapas dito kini nga mga tawhana, it is because ila gipangita si Kristo Jesus. Giantos nila ang tunog sa kagabion. Giantos nila bisan pa man ang huros hangin kag sa balod aron lang nga makit-an si Kristo Jesus. Aron lang nga ila nga gitawag matugbaw ang ila nga gitawag pangandoy. Pero ang Biblia nagambal siling pa dito sa John chapter 6 verse 25 to 27. Amo ning gihambal. Sa nakit-an na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo. Kanus ka pa mahiabot dinhi. Ano dayon ang tubag ni Jesus? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo. Wow, grabe. Amen ba? Nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga ako nahimo, kundi tungod kay nakakaon man kamo sa pan. Amen. So these people, what they want is food, not the Lord. Amen. What they want is blessings, not Jesus. May mga Kristohanon nga ibarter niya si Jesus kaysa panalangin. Pero ang nakasabot nga Kristohanon, may panalangin man kagwala, musimba ni kay nakasabot siya. Amen? Amo ning girebuke sila ni Kristo Jesus. Why sila nakasabot? Nga ang ara sa tunga nila, amo ang tag-iya sa ilang kinabuhi. Ang nagpakaon sa ila, sarang nga makabuhi sa ila. Pero ang Biblia nagambal, nasuhito ni Kristo Jesus ang ilang kasing-kasing. Si Jesus mismo nagsulti, nangita kamo sa akon, dili tungod kay nakasabot kamo. Ang Biblia nagambal, para sa Dios, importante gyud ang spiritual understanding. Si Jesus nagambal, nangita kamo, tungod kay nakakaon kamo. Amen. Parehas bitaw, imo makita sa kabuhi ni Job. Amen? Anong gihambal dito kung basahon naton, balikon naton pagbasa ang chapter 1 sugod sa verse 1 kay nganuman ang yawa mismo kahibalo siya sa mga kaluyahon sang tao. Satan knows the weaknesses of people. Lantaw naton once again ang chapter 1 sa verse 1 ang statement diri sa kabuhi ni Job kaglabaw sa tanan sa diha nga ang yawa miatubang na dito sa trono sa Dios. Anong gihambal dito sa Biblia? May taong ginganlang Job nga dito nagpuyo sa us. Nagsimba og nagmatinud-anon sa Dios, matarong siya og naglikay sa pagbuhat sa dautan. May 7 siya ka anak nga lalaki og 3 ka anak nga babayi. Aduna say 7,000 ka karnero, 3,000 ka kamilyo, 1,000 ka baka og 500 ka asno. Daghan usab siya sulugoon og siya maoy labing dato sa tibok sidlakan. Ang Biblia nagahambal, nabatasan sa iyang mga anak nga lalaking anak sa pagbanus-banos sa bangkiti, nga tambunganan nilang tanan, og dapiton usab nila ang ilang 3 ka igsoong babae. Unya inig kahuman sayo sa buntag, maghalad siya mga inihaw nga mga mananap alang sa matag usa sa iyang mga anak aron pasayloon sila sa ilang sala. Kanunay niya kining gibuhat kay nagtuo si Job nga basig mga wala tuyo nakapasipala sila sa Dios mo'y hinungdan sa ilang pagpakasala.
Ang Biblia nagahambal usa ka beses, usa ni anak adlaw sa diha nga ang mga langit mong binuhat miatubang sa Ginoo, didto usab si Satanas. O gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan akog nagsuroy-suroy sa tibok kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo, kamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan. Diri naton makita ang Dios wala siya ma-impress anuman kadato si Job, kundi ang Dios ang iyang gikalipayan ang kabuhi ni Job nga masinimbahon. Amen. Ano dayon ang hambal dire? Dito sa verse 9. Lantaw naton, mitubag si Satanas. Lantawan ninyo ha? Satan knows the weaknesses of mankind. Anong gihambal niya? Musimba kaha si Job kanimo kung wala pa siya'y giapas. Kahibalugin ang yawa nga amuning kaluyahon sang tao. I know the history of Bantayan Island. Even sa gitawag problema sa mga simbahan, ang kalabanan, ang pinakadako nga damage sa kabuhi sa mga Kristohanon after sa Yolanda. Perti kadamo Kristohanon ang na-backslide sa to. Kahibalo ang yawa. Ano ang kaluyahon sa tao? Kag amuning gihambal ni Kristo Jesus dito sa sobra 5,000, nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo, kundi nakakaon kamo sa pan nga akong gihatag. Nakahibalo mismo, even si Satan, ang grabe nga kaluyahon sang tao. Ang tao, ibarter pa niya ang panalangin, ibarter niya ang Diyos kaysa panalangin. Lantawan lang, sumya, dagan sa mga Kristohanon, ibarter ang Diyos kaysa iya trabaho. Ibarter ang Diyos kaysa propesyon niya. Nga, amuning mga Kristohanon nga wala nakasabot sa Diyos ngayang gialagaran. Kag amuni ang gitubag dayon ni Satanas. Just imagine, anong gihambal siya sa Diyos? Nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabutan. Anong tubag sa yawa? Musimba ka si Job si mo kung wala pa siya giapas? Amoni ang kaluyahon. Meaning, tanda ang yawa. Sa naglingkod kami dito ni Gingging sa Santa Fe, kay usahay dito kami mo relax, may naistorya kami nga tag-iya sa Pampot. Sige kami istorya, dugay, akon siya na-discern nga Kristohanon siya. Ingon siya, pero Pastor, karon nagsabadista ko. Siling ko nga man, brad, nga nagsabadista ko. Ingon siya, abin lang ni mo, Pastor, kasakit sa nahitabo sa akong kabuhi. Kami ang nagpasan sa mga kahoy, gikan sa pambot, sa mga plywood, ng hakot, nag-abihan kami, pero katapusan, way kami nahatakan. Kagdayon, nibalhin ko kay nga kasakit sa akong buot. Majority, daghan ang na-backslide nga Kristohanon. Kag according sa akong gitun-an, daghan sa mga Kristohanon ang nag-away tungod lang sa blessing. Nag-agaw sa bukog. Amo na nga ako, may theory ako sa akong kabuhi. Kung iya ni sa Diyos, hindi na paghasulon. Hindi na kay palinya-linyahon, kag papirma-pirmahon dito. Lantawa ang nahitabo, itong istorya sa tunutod, katong mga senior nga gipanangaan. Grabe, naglinya dito mga senior na nagdinusuay na kay nag-agaw kinsay gusto mo una kay may priority ang senior nga problema kay senior man sila tanan. Nga na. Di nagdinusuay na. Karon may tiguang man po dito nga hapit na mausmod na ungad ni atubang kag sumbagay.
Tiguang, no? Nga, it is because only one reasons tungod sa panghatag. Lantob lang ninyo. Manangyaw ka diha, way may magpalapit. Pero syagit dira, may panghatag ko. Oh. Dugukan ka diha. Oh, lantawa lang. Antes ko naghimog simbahan sa Kabak, I read the history and search the history. Kalabanan sa mga simbahan diri, mapuno lang kung may parinir kay may panghatag man. Kahibalo gyud ang yawa. Kahibalo gyud. Sa dira nga gipanglista na ang mga unbelievers paguman sa Yolanda kay ang tumong kuno kag tuyo sa to aron ma-convert ni nga mga tao, asa man na convert. May mga istorya ko nga nadunggan, ang amon gisimba diha, ang amon plywood wa pa nakuha. Nga narong pod paggamit sa mga Kristohano. Amen? Let us check our mind. Hindi ni amo ni ang punto sa Diyos. Amen? So siha gyud, sinog gyud ang imo gipangita. Kay kita manggod, sometimes we have a wrong mindset considering in serving the Lord. We have a wrong mindset considering in serving the Lord. Nangita pagsimbahan to meet our needs. Aton gipangita ang simbahan, inang simbahan nga makatagbaw sa aton panginahanglan sa material. Nagtuo ta sa simbahan nga daw gaysano. The Bible says, like David, I will bless the Lord at all time. Ang pag-alagad kag pagsimba, ikaw ang mo-bless sa Dios, hindi kay ang blessing ang imong pangitaon. Pagpaka na to. Ihibalo ang yawa. Amo gani na nga ang Ginoo na challenge. Anong hambal sang Ginoo? Gitugutan ko ikaw. Kuha ang tanan sa iya. Tistingan naton kung si Job musimba ba gihapon. Natilawan yun kaysa gipanguha na ang tanan unsay reactions kag response ni Job. Ang Dios ang naghatag, ang Dios ang mubawi. Dalayahon og silimbahon ang ngalan sa amuning mga tao nga nakasabot. May blessing man kawala, padayon siya kay nga nakasabot siya sa Dios nga iyang gialagaran. Amen. And this is the praise is the word looking. It is an eye of understanding. Nakasabot ka sa imo nga gitawag pag-alagad. Daghan sa mga Kristohanon nga way nakasabot sa iyang pag-alagad, way nakasabot kinsa nga Dios ang iyang gialagaran. As being a believers, kinanglan masabtan nimo, you must pay the price. Amen? Amuning statement sa Bible. Amo gani na nga kung lantaw na ton, lantawa lang, anong resulta sa sining nga mga tao? According pa dito sa verse 51 kag verse 52, lantaw na ton ang resulta sa sining nga mga tao. Siling pa dito sa verse 51, ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukhaon ni nga pan dili gayud mamatay. Ang punto diri ni Kristo Jesus nga siya ang pangitaon. Kay ini nga mga tao nangita ni saya dili tungod sa iya, nangita ni kay naanad sila nga base kung may pan naman. Amo na nga si Jesus nagambal, ako ang pan nga gikan sa langit. Ano dayon ang hambal? Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukhaon nini nga pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Dayon nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man ining tawa na paghatag kanato sayang unod aron kanon, kaon lang gyapon ang giunahuna sa sining nga mga tao. Ingana. Dayon, siling dayon sa verse 61. Ang Biblia nagambal sa verse 61. Bisag walay
nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinunan bahin nini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Kagdayon ang response namiya kini nga mga tao. Nga wala nila nasabtan ang buot ipasabot ni Kristo Jesus sa ila kabuhi. So what we need, let us ask the Lord as spiritual understanding. Balikon akon, lain ang panabot sa sekular, lain ang panabot sa spiritual. Ako nagtuo, ang panabot sa spiritual, gasa kini sa Dios. Sumala sa mga tao nga may lawom nga kagutom sa Ginoo. May lawom nga kagutom sa spiritual. May lawom nga gitawag handom sa Dios. Ang kaalam kag ang panabot sa sekular, madawat naton kana paagi sa mga pagtuon kag pagsusi. Pero dili mabayran ang kaalam sa spiritual. Ang Biblia naghambal ang kaalam sa sekular diri ra na sa yuta. Kung maestra ka karon, engineer ka karon, doktor ka karon, or something, anuman ang imo nga profession, diri gitawag kag ma'am, sir, gitawag ka diri engineer, gitawag ka diri doktor, pero dito sa langit, waay na may magtawag sa imo nga ma'am. Amen? Waay na may magtawag sa imo nga sir, kay nga ang tanan nga profession sa tao, diri lang na sa kalibutan. Anuman ang imo estado, anuman ang nalambot nimo, ina tanan diri lang kutob sa kalibutan. So nagpasabot, mas may labaw pa nga bagay nga tingwaon sa tao. Ano ang mas labaw nga tingwaon sa tao? Ang kaalam sa espiritual. Amon ning punto diri ni Kristus. Lang taon na ton, ingon pa diri sa aton nga gitawag nga gitun-an, may mga parabola nga gigamit si Kristus. It is because baliko na ton, ang phrases nga looking, syado kalapad sa scope niya, kag syado kataas ang iya nga gitawag insights. Amon nang sulti nakon, ang usa ka verse, posible mawali na ton sa tulo ka buwan. It is because ang kaalam sa Dios, it is inexhaustible. Way pagkaubos ang kaalam sa Diyos. May parabola nga gigamit si Kristo Jesus sama sa gisulti naton atong una nga Domingo diri sa parables of the sowers. Right now, lantaon naton ang binhi na pod nga nagtupa diya sa agianan. Siling pa sa Biblia, migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilang daghang mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan o miabot ang mga langgam o gipanuka kini. Kitang tanan moingon, gipanuka. Amen. According sa Luke sa chapter 8 verse 11, once again, ang binhi amo ang pulong sa Dios. Ang gitun-an naton sang nagligad nga Sunday, dito ang binhi nga nagtupa sa baton, gitawag tog shallow believers. Amen. Gitawag tog shallow believers. But this time, these kinds of believers, gitawag kinig hard path hearers. Amen? Hindi pa nimo ni siya makonsidered nga nangin believers kay nga man wala nakapanurok ang binhi. Anong reason nga wala nakapanurok? Tungod kay gipanuka. Gitawag kinig hard path hearers. Nga gi-considered kini nga hard path hearers, it is because the Bible says, ang binhi nagtupa sa agianan. Ang agianan nag-considered kini sa usa ka tawo. Amen. These hard path hearers, ini nga gitawag binhi, mga tao ni nga may kagahi sa kasing-kasing. Amen. Nga gituka sa langgam ang binhi, kay nga ang binhi wala nakapenetrate sa idalom sa yuta. Amen ba? Meaning, it is because transparent siya, kaya nga hataw siya sa duta. Kaya kung nalubong siya sa yuta, amen? Diri sa mohon, kasagaran diri sa aton, mangunguma, di ba? Kinsa man diri sa inyo ang nagpugas, nga wala ninyo gilubong ang inyo mais. Inyo gyud ilubong.
Amo bitaw na tungod kay transparent ang bini natural, dali nakita sa langgam kag dayon gituka kini kay nganuman wala nakapenetrate dito sa ilawom sa yuta. Kag wala nakaturok, it is because why nakapenetrate. You know, sometimes ingana ang binhi nga akong gipugas karon, ang pulo nga akong gipugas karon, nganong dili makaturok sa aton kabuhi, hindi makapenetrate ang pulong sa Dios. It is because dunay hindrances nga nagpugong sa imo kabuhi. Sometimes ang prinsipyo naton, amen, nga ang prinsipyo naton, it is against from the principles of the Word of God. Hindi makapenetrate kay nga may doktrina ka na nga daan nga imong gituhuan. Nga hindi makapenetrate kay nga may mga belief ka na nga imo daan gisaligan. Nga hindi makapenetrate sometimes because of your pride. Amen. And that is considered as hard path hearers. Pero may pinakalawom niya. Siling pa dito sa verse 11 sa Luke chapter 8, kung lantaw na ton ang pulong sa Dios. Mao kini ang kahulugan sa sambingay, ang bini mao ang pulong sa Dios. Mga bini nga nahulog sa agianan, mao katong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan mitunga ang yawa ug misakmit nini gikan silang kasing-kasing aron dili sila mutuog maluwas. Ang number one nga reason sa yawa nga sakmito niya aron walay tao nga maluwas. Amen. Amen ba? Amen. Meaning, agudi ka mo tuo. Kaya kung di ka mo tuo, natural, walay kaluwasan. Kung lang tao na ton, ang gitawag, ang kahimuan sa kaaway, makasiling ka, ang tanan, sakmiton, but not. Ang chapter 13 sa verse 19, lantaw na ton ang account ni Matthew. Katong nakadungog sa mensahe, may tungod sa gingarian, apan wala makasabot. How? Kita tanong wala nakasabot. Perti ka kuyaw. Amo na nga, inigpanimba ni mo, kinahanglan maning kamot ka nga makasabot. Sa mga prayer group, sa mga tigom, maning kamot ka nga makasabot. Just in case kung dili ka kasabot, mangutana ka. Amen? Nga, ang number one reason, nga nagpabili ni siya nga gahi, nga nagpabili ni siya nga nanging garboso sa belief kag prinsipyo niya, it is because wala siya kasabot. Amen. Pero kung nakasabot ka, ang yawa dili makasakmit nini. Tungod kay nasabtan nimo nga ang Dios nga imong gisimba buhi nga Dios. Nasabtan nimo nga ang Dios nga imong gialagaran usa ka Dios nga nagalantaw. Ang Biblia naghambal ang spiritual nga panabot, that is the praises of the word looking. Amen. Amo nang ang pulong sa Dios padayon nga nagasusi sa aton nga ang aton pag-alagad napundar sa espirituhanon nga panabot. Amen ba? Yes, bisan elementary ka lang, pero nakasabot ka nga nag-alagad ka. Ako nadumduman sa una ang amay ni Blasing, si Brad Julie. Girebuke ni siya, kay nga man, nag-eskwela ni siya nga college, nagbinagdoy man ni pag-alagad, ingon na iya amay, nagtinud-anon gani ko sa pag-alagad, nga igo lang nakatamak sa grade 1, kamo pa nga college. Amen? Kay sumala pa sa istorya si Brad Julie, dito to kuno nag-eskwela sa Magay. Iyama. Siya lang kuno nga usa dito sa Magay. Ya kuno timingon inusod mo siya dito, good morning ma'am, pero siya lang nga usa. Iyama. Pero sa na-convert siya, grabe ka matinud-anon ang iya pag-alagad. Kay siling pa niya, bisan wala ko kahuman sa grade 1, pero nakasabot ko. Dira gyud na pamatud-an nga lain ang panabot sa secular, lain ang panabot sa spiritual. May mga tao nga taas ang panabot sa secular, pero ngangaway sa pag-alagad. Amen. Ngangaway sa pag-alagad. Nga lain ang panabot sa spiritual. Kag amo ning praises nga looking unto Jesus with an eye of understanding.
Bisan babagan ka pa, pila ka libo nga demonyo, pangitaon yun nimo ang Diyos. Dito sa Mindanao, nag-prayer meeting ang simbahan nga simple lang. Sa nagwali na ang pastor, may nagsulod nga mga armado nga mga tao, mga M23, M16 carbine, kag puros tanan nagbunit. Ang leader nila, dire dayon ni kadto sa tapad sa pastor, kag gicrack ang M23, kag nag-ingon siya, ang bisan kinsa nga gusto pa nga mabuhi, gawas kamo sa simbahan. Ang una day ng gawas, ang mga young people. Oh. Ang mga nagpabilin, inang mga tiguang na nga sugot na lang patyon. Inang mga tiguang na ang kamanghuran sa tiguang, inang tigusbat na. Kay lima ni kagrupo sa tiguang, tigulgul, tigusbat, mo makita, inang tigusbat na. Bilin. Ang pastor, murag kadaganon, pero gipunggan siya kay ara man tapad siya ang leader. Sa nabili na ang mga tiguang, gikuha, sang bandido ang yang bunit kang nagingon, pastor, padayo nagwali, kaya itong nanggawas dito tinuod. Padayo na pastor, kay mamati kami. Dira matistingan. Amen? Dira matistingan. Pakpakan na ito ng Ginoo. Dayon, may last nga examples nga lantawon dito sa Luke chapter 16. Matthew chapter 16, verse 13 to 16. Katong gidaan ni Kristo Jesus ang iyang mga tinun-an dito sa Cesarea Pilipo. Amen? Ini nga istorya, shadow katahom ni nga istorya. Ang Biblia naghambal, miadto si Jesus sa yutas duol sa lungsod sa Cesarea Pilipo, ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. May panahon gyud sa imo kabuhi nga imbentaryuhon ka sang Ginoo. Amen. Kung negosyante ka, may inventaryo, di ba? Dira kuno nimo na makita pila ang ganansya kag pilang alkanse. Dira nimo makita pilang imo gisubad kag pila ang wala nimo gisubad. May inventaryo. Time to time, as time goes by, may panahon pod sa Kristohanon nga inventaryohon sa Diyos. Amen. Ingon padre, didto nangutana siya sa iyang mga tinunan, sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Dayon, sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon siya si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o ang laing propeta. Amen. Kay usahay, amo ning kabuhi sa Kristohanon, amo na ang aton isgutan. Usahay kita nga mga Kristohanon, ang aton mismo kahibalo contaminated sa nahibaw-an naton sa iban nga tao. Kuha ninyo, ang source bitaw naton, dira pod gikan sa iban nga tao. Let's say, for example lang, may mga silingan baya usahay nga gusto na manimba sa born again, pero galing kay minauna nga istorya. Parehas bitaw sa aton gihimo sa nagbautismo, di ba? Ang Biblia, klaro kaayo nagsulti. Ingana nga ang bautismo, refleksyon ni sa kamatayon. Pero may mga istorya nga naguna nga kung bautismuhan ka, pag tuslob nimo sa dagat, pangutanon ka, nakita ba nimong Ginoo? Nga, pag silingawa, hauson ka naman. Ingana, ituslob ka naman balik, nakita nimong Ginoo. Pag silingwa, bangunon ka naman. Amo ng mga nauna nga aton na pamatian. Dayon, labi na sa tanan, may mga nauna nga na istorya na inaarabang nga simbahan, ay kamo pag-istorya siya, nakahingwarta na. Kusog kayo na sila manukot sa ikapulo, pero ay kapakasuway. Ang opinion kag idea nimo not totally came from the foundations of the Word of God, but came
according to the idea and the opinions of the crowd. Dira nagikan usahay ang aton nga gitawag opinion. Way klaro kundi gikan ang foundation sa imong pagalagad. Amo na nga paglambot sa problema, dali ka matumbalay kay nga dira nimo gikuha ang source nimo. Ang opinion kag idea sa tao, which is ang human speculation. Tantaw lang, may mga nagsulting, ikaw kuno si Kuan, amo ni nagsulti amo ni. Bisan sa aton karon kapanahonan, ang pinakagrabe nga kontrobersyal kayo karon ang personalidad ni Kristo Jesus. Grabe ka kontrobersyal ni amog hapon sa aton nga time. May mga gitawag pundok nga nag-ingon nga si Jesus anak lang sang Dios. Inga na may mga kontrobersyal nga si Jesus tao lang, because the Bible says ang imo nga gitawag knowledge, it is came from the source of this man, of this mankind. Kagamo ng punto diri nga gusto hibaluon ni Kristo Jesus. Karon, ikaduha nga pangutana amo ni. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyo ikasulti kinsa man ako? Meaning personal na nga question. Amen. Personal na. Ing nako na imo katapad, kinsa man si Jesus imo kabuhi? Kinsa man? Silang kadayon, si Jesus, manluluwas lang sa akong problema. Nga na. Kinsa man si Jesus imo kabuhi? Manog, ayo lang sa akong sakit. Amo na ako nagto, may time gyud sa kabuhi naton nga inspeksyonon sa Dios ang aton nga heart. Kinsa gyud si Jesus sa imong kinabuhi? Dekorasyon lang siya ba or something front lang siya sa imong kabuhi? Imo lang sa gigamit aron nga ang personal nimo nga interes matuman. Ang Dios gusto niya nga masayran kag may baluan kinsa siya sa kabuhi nimo. Kadagan karon mga tao nga gigamit lang ang Dios nga instrumento para sa personal niya nga panginahanglan. Amo na nga ginugusto sa Dios nga makurikan ang kabuhi naton as being believers. Daghan sa mga panglantaw naton nga wala magsubay sa insakto nga panglantaw. Just imagine, ang una nga pangutana ni Kristo Jesus, kinsay nagtubag? Kinsay nagtubag? Ang una nga pangutana, kinsay nagtubag? Sila tanan. Damo sila may nakatunan sa gawas kay sa sulod. Amen? Mas daghan ini nga mga gitawag tao. Yes, ang ilag entertain ang mga way pulos nga istorya. Sa second question ni Kristo Jesus, usa lang ang nakatubag, hay naman ang uban. So meaning, dili tanan apostoles during the time nag-upod-upod, nagsunod-sunod sa iya, wala nila masabtan si Jesus nga ilang nga gitawag gisundan. Amen. Pareha sa aton. Yes, of course, ang aton adoption sa kahibalo gikan sa uban nga tao. Pero in terms na sa personal naton, way ta may nasabtan. Amen. Ang importante ikaw, ang kaluwasan individual. Amo gani na nga ang pag-alagad, ikaw gyud. Hindi makadahang imong asawa, dili makadahang imong bana, dili makadahang inyong ginikanan kay nga ang Biblia nagambal to accept Jesus is personal. May personal ka nga attachment sa Dios. Amen? You know, brothers and sisters, ang Biblia nagambal, ang story sa sining gitawag si Cesarea Philippo. Kung lang taon na ton ang story, hatagan ta kamo gamay nga account sa geographical nga account kay ang pagtuon manggod sa Bible not only nga tun-an nimo sa geographical nga pagtuon ang kabuhi sa mga tao, sometimes lang taon po nimo ang geographical nga pagtuon ang mga lugar nga ila gikadtuan. Ang Cesarea Philippo kung lang taon na ton according sa sini nga gitawag pagtuon, ang Biblia naghambal, this is what the region of a Gentile territory. Kadayon, 120 miles ang distansya niya halin sa Jerusalem. It is what talking in northern part of the Palestine. Kadayon, ang Biblia nagambal, according pa sa history naton, si Cesarea Philippi originally called Panias. Ang iya gyud originally nga ngalan gitawag nig Panias because of a temple created there in Greek god called Pan. May Diyos-Diyos sila nga ang ngalan si Pan.
Ang ila Dios aton lang gikaon. Pan. Ingana, ang pan nila nga God, it is the God of flux and all material substance. Amo ni ang lugar nga Caesarea Philippo, ang ngalan niya is Panias. It is because of the goddess called Pan. Ang Bible naghambal, Herod the Great rebuilt it and also built a temple dedicated to Augustus Caesar and Philip of Iturea, enlarged and named it. So Caesarea Philippi in honor of Caesar and Philip, amo na nga gitawag Caesarea Philippo. Amen? In honor of Julius or Augustus Caesar and Philip, Herod the Philip. Combine, it is called as Caesarea Philippo. Amen. Amo na ang name. Ingana, let's say for example lang, ang muhon nga gingalanan nig muhon, it is because tungod sa grabe ang mga bato diri nga lagting. Ingana, grabe ang lagting diri nga mga bato. Amo na nga ako nagtuo, kung sa lagtinganay, amo po ni ang mindset diri sa mga tao, grabe ka lagting. Amen? Ingana, lantawan ninyo mga tao diri, ingana, di yun na siya mumove sa iyang gituan kaya nagtuo siya nga amo na ng insakto. Meaning, grabe ang spiritual bondage within this place because name mohon. Amen? Nindot pod kung makristohanon ka na diri kay nga man mubarog ka gyud sa imong mohon as being stability. So everyone has a name. Ang Biblia ko lang taon na ton. Now the region was called Caesarea Philippi. Ang iya pod ancient name panahon dito sa gitawag sa patriarchs, this name called Dan. Amo ni ang lugar sa tribe ni Dan nga anak ni Jacob. Amo bitaw na nga ang Biblia ma-amaze ka because this is what the reason why the tribe of Dan is not mentioned in the Revelations chapter 7. Hindi ka nakabasa nga ang tribo sa Dan gihisgutan sa Revelation. Meaning, murag na dula siya. Nga naman, ini manggod nga gitawag region, ini nga lugar, nahimo ni siya nga gitawag as identified with a various religious group and it has been centered with a Baal worship. Dire, sentro gyud sa Baalism. Meaning, tanan nga klase sa pagsimba sa idolatry, dire sa sini nga lugar. So nagpasabot ang Caesarea Philippo, this region, it is talking about the place of the enemy. Amen. So ang Bible nagambal, it was in the midst of the enemy and this pagan superstitious that Peter confessed Jesus as the Son of God. Jesus announced is surprise or as is serious questions. Meaning, dito sila giguyod ni Jesus. Kag diin sila gipangutana ni Jesus, diya gid mismo sa pertahan sa templo. Amen? Aron nga masusi ni Kristo Jesus unsa sila kaisog sa ilang pagtuo. Because this place is the place of enemy. This place is the place of pagan worship and Baalism. Pero this time, diri gipakita kag gipangutana ni Kristo Jesus ang iyang mga apostoles. Amen ba? May panahon gyud sa kabuhi naton nga may mga tao nga gamiton sa Dios pagsusi sa aton panabot. May mga panahon nga ang imong silingan mo ingon, nga nagbonaging ka man. Amen? Sa may tubag, ang butoy kuyog-kuyog malang ko diha. Nga na. Di ba? Sila ka, nga nung nagsimba man ka mo diha, loy, ni kuyog ra ko eh. Nga na. Amen ba? This time, God asks a serious questions. Kinsa ako sumala sa inyo? Amen ba? Magabarog tatanan kada yun. Let us continue sa atong tutunan.
You know, brothers and sisters, kung lang tao na ton sa sini nga passage, the first questions was the sentiment and opinions of the crowd concerning to him. Meaning, amo ning gisulti na kung gayna. Gi-check ni Kristo Jesus ang source sa ilang nga gitawag knowledge. Diin nagikan. Lantawa lang sa pagpangutana ni Jesus, halos sila tanan mitubag. Di ba? Halos sila tanan mitubag. Ingana. Sa kabisis, nagwali ko dito sa Negros. Pangutana ko sa Biblia, huwag gid mi natubag. Pero pag pangutana na kung sa probinsyano, tubag sila tanan. Ingana. Berting source sa Kristohano. Parte gani sa teleserye, parte katanda. Labi na sa mga Korean nga movie. Ingana. Di ba? So, may panahon sa kabuhi na ton. Jesus wants to inspect sa aton kabuhi. Kaya nga, agod ma-sure kung diin gikas ang source sa imo nga gitawag kaalam. Amen. Ang pinakanami sa aton, gabay pa, nga ang source sa aton kaalam, gikan sa pulong sa Diyos. Gikan sa pulong sa Diyos. Muna nga, the best ang Kristohanon kung ang kaalam niya gikan sa pulong sa Diyos. Kadayon, according pa sa sining nga passage, kung lang tao na ton, people instead seeking diligently for truth about Christ, the people listens from the popular opinion, doctrine, and then followed. What we receive is informations, not knowledge from the word of truth. Amen? Muna nga gabay pa ang source aton pagtuo gikan sa pulong sa Diyos. Amen. Kag sa nangutana na siya mga apostoles, Christ expect to His believers. Amen? Ang na imo katapad, Kristohanon ka? Amen? Kristohanon ka? So nagpasabot amo ni, mas dako ang ekspektasyon ni Jesus sa imo kaysa mga tao nga wala sa iya. Kuha ninyo? Meaning, kung Kristohanon ka, may nasabtan ka. Kung Kristohanon ka, may natunan ka. Kung Kristohanon ka, may bersikulo ka. Amen. Hindi naton pagsundon ang kabuhi sa mga tao nga hindi sa Dios nga way bersikulo, way may nasabtan, hindi na kabuhi sa Kristohanon, pero ikaw Kristohanon ka. Amen. Maria sa usa ka Kristohanon, sa naglakaw siya sa ngit-ngit nga dahan, nang limbawot ang iyang balahibo, kag iya dayon gi-interpret nga may demonyo nga nag-atang sa iya. Iya dayon gihatagan bersikulo. Pilipos 1:21, the Lord is my shepherd, I shall not. Siling ang yawa, Salmo 23:1 na. Yeah. So, God expect us, amen, nga Kristohanon ka. Singanay mo katapad, Kristohanon ka, brad. Aton pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Let us worship God. Lord, salamat sa imo mga pulong. Nag-enjoy kami sa imo mga pulong, O Diyos. Nag-enjoy kami sa imo, Ginoo Dios. Hallelujah, mga mensahe tungod kay ang amon pagkaon, amo ang imo pulong ni Espirituhanon. Ang amon, Ginoo Dios, hallelujah, mga handom sa amon kabuhi, dugangi ang amon panabot sa espiritual, Ginoo.
Amon ikaw makilala sa dugang pagayod nga pagkilala, Lord, mangin close ang amon Ginoo relasyon sa imo. Unsa man o Dios, hallelujah, ang mga mahitabo right now we pray o God, hallelujah, nga ang amon pag-ila kanimo, Lord, mas labaw pa kaysa among kaugalingon. Madamo nga salamat sa mga pulong nimo ug ang imo mensahe o Dios magakabuhi kag magaturok sa amon kinabuhi hangtod ini o Dios, hallelujah, mangin usa ka pundasyon sa amon pag-alakad. Awitan kag simbahon kanamon sa dako nga pagpasalamat kag pag-ila sa sini nga kapunon sa ngalan ni Kristo Jesus. Aton awitan ang Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus.